Digido paulit-ulit na pumupunta sa bahay ng borrower para maningil. Gayong alam naman natin na revoke ang lisensya ng Digido na ito. So sa video ito talakayan natin at kung ano ba yung maipapayo ko sa inyo kung sakasakaling nakakaranas kayo ng ganitong klase ng senaryo dito kung may loan kayo sa Digido. At kung ano ba yung may advice ko na makakatulong sa inyo. Okay? So bago lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po sa aking channel na pag-like, ang pag-share. Tapos hit niyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So pero bago lahat, palimutan ko na naman Disclaimer, hindi po ako wala promoter, hindi po ako wala agent, hindi po sponsor dito. Tanging nagre-review lamang po ang ginagawa ko sa mga OLA para masubukan ko at ang mga ginagawa ko yung mga personal usage para may mayroon akong ma-share sa inyo real shared experience para magkaroon kayo ng tamang expectation kung sakasakaling kayo susubok humiram at hindi ko po kayo hinihikayat na mangutang dito sa mga online lending apps at hindi ko rin po kayo hinihikayat na huwag magbayad ng mga utang at ang tanging binibigay ko lamang po sa inyo advice kung ano yung dapat yung gawin at pwede yung gawin sakasakaling nakakaharap kayo ng problema dito sa mga online loan apps. Okay? Ito, dahil nag-message sa akin na sa Messenger, ang dami sa Messenger ko talaga. Tapos sa TikTok ganun din. Puro tinatanong si Digido kung ano ba yung ano niya, yung status niya. Ito ulitin ko ang status ni Digido, revoke. Wala rin po siya ngayon sa list ng recorded online loan platform. Kasi nga, itong si Digido may post doon sa kanyang Facebook page na umaapela sila doon sa SEC. At wala raw final decision ng SEC about that. Pero kahit wala man, para sa akin, kahit wala pa siyang final decision, as long nag-order na revocation ang SEC, kuro, dapat yun ang masunod. Di ba kasi yun ako utos sa kanila na wala silang lisensya. Bakit sila mag-ooperate? Yun lang po, masasabi ko. May lumapit po kasi sa aking buntis to Medyo humingi medyo hindi ko kinaya dahil nga buntis, baka may stress. Kaya medyo binigyan pansin ko siya doon sa aking messenger. Putulin ko lang kasi medyo mahaba yung sinabi niya. Kasi may mga home visitation dito na issue. Ang location ng ginang is sa Rizal. Na which is ang office nito kasi si Didio nasa Cubao. Okay? Explain ko na yung sa simula nung pinakatanong niya. I-konteksto na lang natin. I started borrowing on Digido on February this year hanggang sa nagpaulit-ulit po. Hanggang ngayon June ay umabot po ng 17k yung naloan ko. Hindi na po ako nakabayad dahil eventually ay nabuntis po ako at may mas mahalagang gastusin po ako na kailangang unahin. So nakita ko po na revoke na po ng SEC ang license ni Digido. May still liable na bayaran po sila. Do revoke na po ang kanilang license. From 17k, pinagbabayad po ako ng 38k. I'm looking forward for your response. Thank you and God bless po. Considered as a harassment po ba ang ulit-ulit na pagpunta sa bahay? Salamat po. Okay. 4 na beses siyang pinuntahan sa bahay at pinipilit po siyang magbayad ng halagang 38k. Okay. From 17k, yan alam niyo naman si Digido, loan shark. 'Di ba? Nasubukan natin yan, talagang as in babong ka talaga sa lupa niya ng buhay kapag diyan ka umiram. Araw-araw interest yata nito 500 yata per day ang penalties, kaya kung susubo kayo rito, iwasan niyo na para sa akin. Ito advice ko sa inyo pag pinupuntahan kayo ng ganito. Revoke lisensya, mas mabuting lumapit kayo sa abogado. Ako kasi ang pwede ko lang i-advise sa inyo is yung susunod na sasabihin ko. Mas makakatulong po sa inyo kung may kakalala kayong abogado at lumapit kayo sa PAW o kung sino yung mas may kaibigan kayo, doon kayo lumapit kung makakahingi lang ng legal advice o legal counsel. Okay? O kaya naman, mas makakabuti mag-report sa PAO. That's the best na magasabi ko sa inyo, may advice ko. Kasi nga, revoke siya. Tapos nag-ooperate, nagpapautang, naniningil, at nagpupunta pa sa bahay. Okay? Sa PAOK, mas ma-explain kasi one-stop shop na po siya. Nandun na po ang CIDG, Department of Justice, SEC, NPC, lahat-lahat. Pwede nyo po tanungin kung nararapat ba kayong
puntahan ng mga yan kung sakasakali. Alam naman nila na revoke sila eh. Ewan ko bakit pinipilit nila na mag-operate kahit alam nilang wala silang lisensya. Yun lang po masasabi ko sa inyo. Pero advice ko, kung ganyan pinupuntahan po kayo, masasabi ko, pakita nyo yung post ng SEC na sila ay revoke. Tapos, sila ay na-revoke noong May 9 or 11, if I remember it correctly. Kaya yung mga times na yan, wala po silang lisensya. Ibig sabihin, they are illegally operated. Di ba? Yun lang po. Kaya kung pupunta sa inyo at nakahiram kayo, ang masasabi ko lang is, ibalik nyo na lang po siguro yung perang nakuha. Ngayon, gisingilin kayo na doon sa mga interest at penalties na sinasabi nila na umabot ng 38K, yung 17,000 ninyo, ibalik nyo lang yung 17K. It's either para sa akin, kung ayaw nilang tanggapin nyo, kasi inopera na po itong ginang na ito ng, tawag doon, ng, para siya, ng principal amount. Pero parang sinabi niya, 1 week lang. Saan naman kukunin ng ginang? Buntis nga at hindi nga makapagtrabaho. Diba? Sana nagkakaroon din ng konsiderasyon yung mga ganitong klase ng mga loan apps at sana si SEC, pansinin na to ng husto, nag-ooperate pa rin po ang Digido. Nagpupunta pa sa bahay at nagpapautang. At ganun pa rin yung interest, di ba? Sana yun napansin. Ito yung maganda ron, no? Ayaw ko sa inyo mga may loan dito kay Digido. Magsama-sama kayo, punta kayo sa PAOK. Yung po ang pinaka-advice na masasabi ko na mas makakatulong talaga sa inyo. Kasi hanggat hindi kasi na bibigyan ng formal complaint itong Digido na ito sa ginagawa nila na ganyan na illegal operation, pumupunta sa bahay. Hindi, ay experience naman, hindi man sila nangaharas. Naniningil lang talaga. Mag-iwan lang yan ng papel, tapos mag-iwan ng number. Pero tandaan nyo, kapag may pumupuntang ganyan, huwag kayo sa agent, magbabayad. Tanging doon sa apps lang, doon sa reference ID na nandyan, doon sa inyong apps. Kung saan man nakalagay nyo, kasi wala na akong Digido eh. Hindi na ako nag-i-install niya, no? Yun lang masabi ko, doon kayo magbabayad sa reference number ninyo. Tapos kung nabayaran nyo na yun, save nyo. Then, pag nagalit sila, sinabi na, kailangan bayaran mo ng buo kasama yung mga interest at penalties. Basta yung principal amount, kaya naibayaran nyo na, sabihin nyo, okay, punta tayo small claims. Kung kaya. Ang daming may utang niya kay Digido na hindi nakapagbayad, ha? For ilang years ko nang ginagawa ito, kahit ako man. Hanggang ngayon, hihintay ko yung small claims na sinasabi nila sa akin na paminsan-minsan may nare-receive pa rin ako. Pero hanggang ngayon, wala. 2022, 23 na yung simula nung ganyan lagi ako sinasabihan na may small claims na raw ako. Wala pa rin hanggang ngayon, 2025 na. Makatapos na naman itong taon na ito, wala pa rin, di ba? Kaya sabi sa inyo, kung legalan lang ang usapan, wala silang magagawa. Kasi revoke ang lisensya, nag-ooperate, ipapautang, pumupunta sa bahay, pinipilit magbayad, yung ginang na buntis naman, di man na i-konsiderasyon yung kanyang sitwasyon na siya ay buntis at maaaring ma-stress at maaaring mas magkaroon ng problema. Di ba? Kung magkaroon ka pa ng sakit, nagkaroon ka pa ng problema, umakunan, di ba? Binigyan yung stress. Mas malaki magiging problema, hindi masisingil lalo. Yun lang naman ang ano ko, no? So, pagka ganyan, please lang, advice ko sa inyo, mag-file kayo ng formal complaint sa PAOK. Magsama-sama kayo para dumami yung complaint dito sa Digido, para ito yung asikasuhin nila. Kasi mas maraming complaint, yun mas inaasikaso ng PAOK. Okay? So, yung sasabi sa inyo, bayaran nyo lang yung nakuha ninyong pera. Kasi may nilabas naman silang pera sa inyo, yun lang pong ibalik natin. Para hindi naman tayo ma-issuehan na sasabihin scammer o hindi tayo nagbabayad ng mga utang. Okay? So, yun, sana nakatulong ang video ito. Muli, paglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa ulitin.